Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma, ating lalahad natutunan para sa daily devotion na pinamagatang Sola Gratia or Grace Alone. Sa inscription natin ngayon is Romans chapter 11 verses 6 and sinasabi na, "And if by grace, then it cannot be based on works. If it were, grace will no longer be grace." Sa Tagalog, ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ito'y hindi nabatay sa mga gawa. Kung hindi, ang biyaya ay hindi biyaya. So, yung teaching natin ngayon is number 1, salvation is entirely by God's grace. So, sinasabi dito na hindi natin kaya makamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng sarili nating kakayahan or sarili nating gawa. No? Ito ay binibigay ng Diyos bilang regalo. So, halimbawa, para yung kaarawan natin is regalo na yan. No, hindi mo pinagtatrabahuhan yung kaarawan mo, no? Ito ay binigay ni Lord ng libre mula sa pagmamahal, no? So, salvation is entirely by God's grace. Next, salvation is given to those who believe. So, ang Diyos, nag-aalok siya ng kaligtasan sa lahat. Ngunit matatanggap mo lamang iyon kung ikaw ay naniniwala kay Jesus Christ. No? So, salvation is a given to those who believe. Next, salvation is based on Christ's finished work. So, sinasabi dito na yung kaligtasan ay dahil sa sacrifice ni Lord Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, no? Hindi sa mabubuti nating gawa. Like, for example, tumulong ka lang sa iba, no? Nagbigay ka lang ng sabi natin pagkain sa iba, hindi ibig sabihin nun is maliligtas ka na, no? So, hindi sa mabubuting gawa tayo maliligtas, kundi sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ. So, salvation is based on Christ's finished work. So, bilang application, number 1, do not try to work for salvation, no? Sinasabi dito na hindi kailangan ng Diyos na patunayan mo ang sarili mo para maligtas ka. Sinasabi dito na tanggapin mo lang ang kanyang biyaya, maliligtas ka. Halimbawa, kung libre na yung isang bagay, hindi mo kailangan magbayad or magtrabaho pa rito, no? So, ganun po yung sinasabi dito na ang application na do not try to work for salvation. Next, work out your salvation. So, sinasabi dito na bagamat ang kaligtasan ay free, no? Kailangan mong ipakita sa iyong buhay yung bunga nun, no? Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. So, tayo, ligtas na tayo dahil sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ. So, papakita natin yung bunga nun sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti. Halimbawa, parang maging responsableng tagapagtanggap ng isang regalo, iingatan mo yun at gagamitin mo sa maayos. Ganon din po yung buhay natin. Ingatan din po natin at gamitin natin sa tama at sa maayos. So, let's work out your salvation. Next and lastly is live by the grace of God. So, sinasabi dito na dahil sa biyaya ng Diyos, maaari kang mamuhay ng puno ng pananampalataya at pasasalamat, pagmamahal, no? Hindi takot or guilt yung nararamdaman mo, kundi kagalakan at pong pasalamat at syempre pagmamahal. Halimbawa, parang palaging may tutulong sa'yo kapag naladapa ka, no? Hindi mo kailangan hindi mo kailangan parang mag-utang na loob ka, no? Dahil may nagmamalat, umuunawa sa'yo. So, live by the grace of God, no? Kay Lord Jesus na dapat tayo lumapit, no? At magtiwala, syempre manampalataya. So, yung pinaka-lesson dito is hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng mabubuti nating gawa. Hindi porket tumulong tayo sa iba, no, inalalay natin yung iba, is
is maliligtas ka na, no? So, maliligtas tayo. Always remember na maliligtas tayo through Jesus Christ by faith. So, ayun lang po yung aking natutunan sa daily devotion na yung matutunan kayo, ma-share sa iba, at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.